makahinga kasi mo. Okay, kaway ko kayo, kaway. Hello guys, welcome nga ulit dito sa aking vlog. Dahil nga mahabang bakasyon, dinala ko yung family ko sa La Union. Wow, ako talagang nagdala. Siyempre vlog ko to kaya magaling dito. First stop namin is yung Kabsat. Dito pwede kayong mag-dine beside the beach. Masasarap yung food nila, lalo na yung kare-kare at saka yung sisig. Medyo matagal lang yung waiting time, kaya magbaon kayo ng madaming pasensya tsaka senior kasi priority sila. Kabsat nga pala guys is an Ilocano term for sibling. So kung hindi sibling yung kasama nyo dito, bawal kayo. Hindi, joke lang. Enjoy na enjoy yung mga tito at tita mo. Enjoy nyo lang yan kasi sa bahay na kayo lagi kakain after nyan. What? Ito nga pala yung nirent namin na room. Good for 12 bucks to. Meron siyang 2 bedroom. Yung isa king size yung bed niya, tas air condition siya. Yung ibang bed is pull out. Then yung isang room naman niya, meron siyang foldable na sofa bed. Kaya lang this one is naka-fan lang. Okay na din naman kasi nabuko siya for 7,000 lang. Meron siyang sariling CR, tsaka pwede kayong magluto sa labas. May ref din, tsaka yung sink. Tapos yung living room is may aircon din, tsaka TV. Binidyo ko muna bago dumating yung mga magkakalat. Hindi ka makakain. Huwag mo na sabihin kayo. Gusto mo bumaba na ako? Sasakay kita to. Pero dito bus, Balele. Ano mo? Ito, may pupunta ng Maynila. Ano mo pamasahe? May pamasahe kayo. Ano to? Lagyan mo nun. Tapat mo sa bibig mo. Ay, kanina naman, napaka. Tayo ni Baba. Ito lang tayo mo. Short mo ba? May 10 outfit ko. Ay, 10 araw lang. Sobrang okay. So totoo nga yung sinabi ko, wala kaming ginawa noong day 1 kundi mag-flotsam and jetsam. Kumain lang kami dito ng pizza, tapos nagpakalasing sa fruit shake. After matipsi sa fruit shake, uwi na kami para matulog kasi island hopping kami bukas. Dito na kami sa first activity namin, Imuki Island. Sa may entrance siya, may mga pasalubong ng mga shirt, tsaka short, mga damit, mga souvenirs. Pwede kayong bumili ng short kung nakalimutan nyo kagaya ko. Tapos pagtingin ko sa bag ko, nandun pala. Number 10. Number 10. Nay, dito ka na eh. Oo, sinalo nakagayo mo. Bakit? Ano mo pa si Jessie ah? Tama. Tara. Sorry kayo, kay Lola. 1,550 yung binayaran namin dito per raft or balsa. Up to 6 person yung kaya ng isang balsa. Tapos pwede kayong mag-rent ng optional na life vest tsaka goggles kung gusto nyo mag-snorkel. 1,250 lang kung hindi kasama yung crystal kayak. Sobrang ganda dito. Tapos ang peaceful pa ng alon. Kaya if you are not into surfing, yung Imuka Island is the perfect spot for you. Isa sa mga included na activity is yung snorkeling. Guys, sobrang ganda ng mga damo. Nabago talaga yung buhay ko. Na-alter talaga yung brain chemistry ko.
Last activity is dinala nila kami dito sa lagoon na madaming mangroves para mag-swimming tsaka pwedeng mag-cliff jumping. Parang di ko abot. Nakabahan ako, shit. Game. Video mo na lang ako dyan. 2, 3. 2, Go! 1, 2, 3, go! One piece of advice lang kung pupunta kayo dito. Agahan nyo kasi limited lang yung balsa. Mag-aantay kayo kung matapos yung iba para makasalta kayo. Chester, I like your hat. It has ribbon on the back. Kasing ganito. Hindi bagay. Sa blue, oo. Sorry, no. It's not working. Arsin mo yan. It's not working. No. May blue, tas may gold. Ang random nun. So random. Picture ako kayo. Take yung phone guys. Ayoko. Kung hindi mo ako para utusan mo. Tsaka kung dito ka nakatira, magkaganyan ka. May KTV dito. Ito sa kaibigan ka ng maiti. KTV na. Hindi naman ako. Oo. Pag may pan. Ay, wala pa rin time. May gabi. KTV? Kay KTV ka tanghali. Okay ka lang. Karaoke akala mo? Oo. KTV. May TV yun. TV. Oh my God. Jesse? Oo. Wow. Pagod ka. Kendall, may babon. Uy! Kendall, it's a bear! Ayun na. Tikit na siya. Kendall, babon. Ikaw nga. Si Kendall. Babon. First stop namin today is yung Baluarte Watchtower. 400 years old na siya, guys. Tinayo siya nung mga Spaniards para makip yung mga conquerors nung time nila. Yung upper part nito is wala na. So, ang nananatili na lang today is yung parang base niya. Tapos, what we are seeing today is restored na lang din to kasi nabagyo siya. Tapos, nag-collapse siya sa kalahati. Buti na lang na-restore siya. Kasi kundi, wala kaming drone shot na ganito. Ang binayaran lang namin dito is yung environmental fee. 20 ata. Tapos itong nagbi-video is kayong bahala kasi donation siya. Pinigay namin is nila pala ay 500. Grabe laki no. Kung alam ko lang sana ako na lang nag-video. Pansin pala yung luma at saka yung bagong brick upon restoration. At sa last leg naman ng aming LU trip, punta kami ng Gapos Grapes Farm.
100 pesos. Seryoso? Papansin nyo, unti lang napuntahan namin, no? Hirap talaga pag mga Thunderbolts yung kasama. So we are now about to leave La Union. Tapos mag-check-in kami dito sa Pampanga para mabawasan yung travel time namin. Paparefresh lang kami dito, tapos the next day uwi na kami. Guys, share ko lang tong book na binabasa ko. Title niya is Ichigo Ichi. Isa siyang Japanese concept na book na written ng dalawang Spanish na author. Binasa ko siya kasi nakaka-curious yung title. Like, ano ba ibig sabihin ng Ichigo Ichi? So, upon reading, ito yung ibig sabihin niya. Ichigo Ichi means, what we're experiencing right now will never happen again. O, diba? Napaka-impactful. So, basically, ang gist ng buong book is evaluate natin lahat ng mga nangyayari sa atin on the present time. Kasi, hindi natin alam when life will end and each day could be our last. Hindi ko pa siya tapos, guys. Pero, these are the things that stood out to me. Una is yung concept of Kaika and Mankai. I don't know if I said it right. So, yung Kaika, meaning niya in cultural term or spiritual context, osuming. Ito yung parang awakening na nangyayari sa'yo. Could be finding a new passion, finding love, finding your purpose. Ito yung statement, yung mga, nung nakita ko siya, parang nag-slow mo ang lahat. In terms naman sa personal experience ko, sa akin is nung una kong na-shot yung pinaka-favorite kong photo using my new camera. Tsaka yung first time meeting my dog. Mga ganong bagay that we have to know how to seize them and how to value them. Second naman is yung Mankai. Kung yung Kaika is yung beginning ng transformation mo, Mankai naman is yung culmination. In other words, ito yung bigla kang sumakses eh. Pero step by the step pala. Bago ka sumakses. Pero yung na-imagine mo, biglang kang sumakses. Ito yung full bloom na yung bago mong pursuit. Pero hindi yun ganun kadali. Na-mention dito yung 10,000 hour rule ni Malcolm Gladwell, in which yung mga famous personalities like Bill Gates tsaka yung The Beatles, nag-spend sila ng 10,000 hours sa craft nila bago nila na-achieve yung status na meron sila. So, hindi ibig sabihin passionate ka sa isang bagay, maging successful ka agad. Kailangan mag-spend ka muna ng sobrang habang oras sa craft na gusto mong gawin. So, ina-assess ko yung sarili ko ngayon. Nakailang oras na ba ako sa pag-vlog na ito? So, ayun pa lang yung masashare ko about sa book na to. Meron pa dong parang questionnaire. Parang 5 questions lang siya. Tapos, pipili ka lang sa mga choices kung alin ka dun sa 3 choices na yun. Tapos, meron siyang points. Bale, i-add mo yung mga points na yun para malaman kung gaano ka living in the moment. So, yung score na nakuha ko doon is parang poor. Ibig sabihin, hindi ako nagli-live sa present moment. Nagli-live ako sa past, nagli-live ako sa future. So, naisip ko parang totoo naman siya. Kasi whenever, parang pag halimbawa nanonood ako ng movie, hindi ako nakatutok dun sa movie. Tapos, ang iniisip ko, anong gagawin ko bukas? Saan maganda mag-travel? Ganun. Ang petty. Anyways, andito yung side trip namin sa Pampanga.
So ayun guys, that's it for our family trip sa Elio tsaka Pampanga. Sana hindi kayo nabagot sa aking pagbo-book review. Sana nag-enjoy kayo and hope you guys will be back sa next. Thank you for watching. Bye guys. Lights out.